May mga kwentong nagsisimula sa isang plato ng pagkain, ngunit nagtatapos sa mga pigil, nahiyawan at isang lihim na hindi dapat matuklasan ng sinuman. Si Clara, isang bata at masipag na kusinero, ay tumanggap ng trabaho sa isang nakahiwalay na rancho. Ang uri na tila kinuha sa isang period drama. Ngunit ang katotohanan sa loob ay mas madilim kaysa sa alinmang katang-isip. Sa pagitan ng tahimik na mga pader at hindi nakangiting mga mata, naramdaman niya mismo ang presyo ng kawalang muwang. Gaano kadalas nagtatago ang pangako ng katatagan ng isang bagay na mapanganib. Ilang Claras ang naroroon na nagsasabi ng oo sa pagkakataong magtrabaho, nang hindi namamalayan na pumapasok sila sa isang teritoryo kung saan ang kaligtasan ay nangangailangan ng lakas ng loob. At ang kalayaan ay maaaring depende sa pag-uulat. Baka may kakilala kang ganito. Baka ikaw na mismo ang tumahimik dahil sa takot. Ngunit paano kung sabihin namin sa iyo na kahit na sa mga nakakatakot na sitwasyon ay may puwang para sa pagbabago? Na mula sa kusina ng takot ay maaaring ipanganak ang kusina ng komunidad na nagpapakain hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa ng mga nawalan ng halos lahat. Ano ang gagawin mo kung natuklasan mo na ang ranso ng iyong mga pangarap ay sa katunayan isang larangan ng kakilakilabot? Ang kwentong ito ay tungkol sa katapangan, pagtakas, pagtuligsa, ngunit ito rin ay tungkol sa muling pagsilang, katarungan at pagbibigay kapangyarihan sa babae. Manatili hanggang sa huli dahil mauunawaan mo kung paano napunta si Clara mula sa pagiging biktima ng isang kriminal na network tungo sa pagiging isang sanggunian para sa pagtagumpayan. At ang nakakagulat, ang isa sa mga may-ari ng ranch ay may sikreto na magpapabago sa lahat. Isa si Clara sa mga taong ginawang handaan ang mga natira. Lumaki siyang nakarinig ng papuri para sa kanyang mga kasanayan sa mahika sa kusina, ngunit tulad ng maraming mahuhusay na tao doon, nasagasaan siya ng katotohanan, kawalan ng trabaho, late na upa at refrigerator na sumisigaw na walang laman. Nang magkaroon ng alok na trabaho bilang isang kusinero sa isang nakahiwalay na rancho, nag-alinlangan siya. Ngunit hindi humihingi ng pahintulot ang gutom at desperasyon. Ang deal ay pabahay, isang matatag na sweldo at walang limitasyong pagkain. Sinong tatanggi? Sa kanyang maleta, sa kanyang likod at isang mabigat na puso, si Clara ay umalis patungo sa hindi alam. Pagdating doon, ang lahat ay tila, sa unang tingin, halos malatula. Isang lugar na napapalibutan ng kagubatan, na may mga kahoy na kulungan, mga kabayong malayang gumagala at isang bucolic na kapaligiran na nagpapaalala sa isa sa mga kwento sa bukid. Ngunit napakalaki ng ranso para sa kakaunting tao, mga lalaki lang. At ang lahat ay tila tensyonado na parabang sila ay palaging naghihintay para sa isang bagay o isang tao. Si Seuzeka, ang foreman, ay direkta, halos maikli, ngunit ipinagmamalaki niyang sinabi na ang lugar ay gumagana tulad ng orasan. Si Pedro, mas bata at mas mabait ang talagang ngumiti. Si Otavio, gayunpaman, ay halos hindi nagsasalita. At kapag siya ay nagsalita, ang kanyang tono ay palaging naguutos. Sa mga unang araw, napagtanto ni Clara na may hindi tama doon. Mga pintong nakakandado, mga bintanang may mga rehas sa loob, at isang katahimikan na bumabalot sa lahat na parang makapal at hindi komportabling kumot. Ang kusina ay may mahusay na kagamitan, ngunit malayo sa pangunahing bahay. At bagamat malaya siyang maghanda ng mga pagkain, hindi siya maaaring lumampas sa ilang mga punto. Sa tuwing sinusubukan niyang makipag-usap, ang mga lalaki ay tumugon ng paiwas o iniiba ang paksa. Ang pakiramdam ay malinaw. Hindi siya dapat naroroon o hindi bababasa, hindi niya dapat malaman ang masyadong maraming. Gayunpaman, sinubukan ni Clara na kumbinsihin ang sarili na sumobra ang kanyang reaksyon.
Nagpapasalamat siya sa pagkakataon at kailangan niya ng pera. Ngunit may matatalim na tingin, mga pintuan na bukas lamang sa gabi, mga truck na dumating sa madaling araw. Nagkaroon ng tensyon sa hangin na kahit ang amoy ng pagkain ay hindi kayang magkaila. Unti-unting naging kulungan ng kabukiran na tila kanlungan. At siya, isang sangla na hindi alam ang laro kung saan siya ginagamit. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang mapansin ni Clara ang mga detalye na dati niyang hindi pinansin. Ang mga bintana sa kwartel ay may mga rehas sa labas, hindi sa loob, gaya ng karaniwan sa mga liblib na lugar. Ang mga kandado sa mga pinto ay wala sa gilid ng mga gustong protektahan ang kanilang sarili. Ngunit sa labas, na parang ang mga nasa loob ay dapat na nilalaman. Ito ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba sa kanyang tiyan, ang sakit na nararamdaman namin kapag ang aming katawan ay nakakakita ng panganib bago ang aming isip ay bumalangkas ng mga tamang salita. At kahit na sinubukan niyang manatiling matatag, ang pakiramdam ng pagiging nakulong ay lumago sa bawat bagong detalye. Si Otavio ang pinakamisteryoso sa kanilang lahat. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay at ang kanyang mga mata ay laging nauuna ng isang segundo kaysa sa iba. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit kapag nalampasan niya si Clara, bibigyan niya ito ng magkahalong pagmamatyag na may nakakagulat na uri ng autoridad. Para bang sinasabi ng hindi sinasabi, "Mas marami akong nalalaman kaysa sa iniisip mo." Sinimulan niyang iwasan siya, ngunit mahirap. Siya ay lilitaw sa pinakahindi malamang na mga sandali, halos tulad ng isang anino, at ang bawat hitsura niya ay nagpapatibay sa impresyon na hindi lang siya isang kusinero doon. Si Pedro naman ay naging isa sa iilang angkla ng katinuan sa kapaligirang iyon. Siya ay mas magaan, nagtanong tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Nagsalita tungkol sa kanyang pagkabata sa isang mapanglaw na tono na hindi nakakonekta sa lugar. Gayunpaman, kahit siya ay tila may tinatago. Minsan, tinanong ni Clara kung ano ang kanilang ginawa doon bukod sa pag-aalaga ng hayop. Siya ay nag-alinlangan, sinabi na ang ranso ay nag-aalaga ng iba pang mga bagay at binago ang paksa. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya, ang lahat ng naroon ay gusot sa ilang paraan sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na madilim, bagay na walang nangahas na pangalanan. Ang gawain ay mahigpit. Magtakda ng mga schedule, ganap na katahimikan pagkatapos ng isang tiyak na oras sa gabi. Mga truck na dumarating at umaalis nang hindi niya nakikita kung ano ang kanilang dinadala o dinadala. Walang ibang babae bukod sa kanya. At ang mga bodega sa likod ay parang may kanya-kanyang rules, laging nakabantay at nakalock. Ang lahat ay tila gumagana ayon sa sarili nitong lohika, kung saan ang bawat tao ay may papel at walang nagtanong. Si Clara, kahit na hindi alam, ay nagsimula na ring magtanong ng mga tamang tanong. At ang mga nagsisimulang magtanong, sooner or later, discover what they shouldn't. Mabilis na nalaman ni Clara na, sa ransong iyon, ang kaligtasan ay nangangailangan ng katahimikan at dilat ng mga mata. Ngunit ang katotohanan ay may kakaibang paraan ng pagsisiwalat ng sarili kapag nakatagpo ito ng taong may tapang. At si Clara, bagamat natatakot, ay nagpasya na huwag pansinin ang mga palatandaan. Sinimulan niyang isulat ang maliliit na detalye, ang mga oras na dumating ang mga truck na nawala ng maraming oras, at kung aling mga pinto ang nakalock kahit na sa sikat ng araw. Itinago niya ang mga papel sa mga pakete ng harina at ang maling ilalim ng drawer. Ang bawat tala ay isang pagtatangka na magkaroon ng kahulugan ng walang katotohanan. Isang gabi, nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa shed sa likod, nagtago si Clara sa likod ng dingding ng outdoor kitchen at nanood. Nakita niya si Pedro na nakikipagtalo sa mahinang boses kina Otavio at Seuseca.
Sinabi ng isa sa kanila, dumating na ang susunod na batch, at ang isa ay sumagot, ang hangganan ay binabantayan. Kailangan nating maghintay para sa susunod na paglabag. Hindi ito tungkol sa baka, hindi ito tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa mga tao. Ang mga taong katulad niya marahil ay mas mahina, na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong pumili. Mga ilegal na imigrante, babae, mga bata, hindi pa niya alam. Ngunit alam niya sa sandaling iyon na may matinding mali. Makalipas ang mga araw, sinamantala ni Clara ang isang distraction. Pumasok si Clara sa bodega, isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Sa loob, sa mga hindi maayos na nakasalansan na mga kahon at mga plastic bag na puno ng mga pamilihan, may mga dokumentong may mga pangalan, nasyonalidad at edad. Marami sa kanila ay napakabata pa. Nakakita rin siya ng ilang personal na gamit, kuwintas, laruan, damit ng mga babae. Ang ranso ay hindi lamang isang sakahan. Ito ay isang base ng suporta para sa isang kriminal na network na nakalink sa human trafficking. Parang kutsilyo nitong pinutol si Clara. Parang naglaho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa nanginginig na mga kamay, umalis siya sa lugar at tumakbo sa kanyang silid. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman, maaaring maging si Pedro. Ngunit may nagbago sa loob niya ng gabing iyon. Hindi na siya isang kusinero lamang na nagsisikap na magbayad ng mga bayarin. Siya ay isang babae na may impormasyon na masyadong mapanganib upang ipagpatuloy lamang ang pagluluto. Ngayon, kailangan niyang pumili sa pagitan ng takot at lakas ng loob, at ang pagpili ay kailangang gawin ng mabilis dahil ang mga nakakatuklas ng mga sikretong ganyan ay hindi karaniwang tahimik ng matagal. Hindi detalyado ang planong pagtakas. Ito ay likas, halos ganid. Matapos matuklasan ang katotohanan, alam ni Clara na ang oras ay laban sa kanya. Sinubukan niyang kumilos ng normal sa loob ng 2 araw, ngunit tila nakadama ng tensyon si Otavio. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga lalaki ay naging mas maikli. Ang hitsura ay mas direkta. Isang gabi, tinawag siya sa bodega at masyadong malamig ang tono para maging tungkol lang sa pagkain. Nang makita niyang nilock ni Seoseca ang pinto sa likod niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Gumawa siya ng dahilan, nagkunwaring matinding sakit, humiling na pumunta sa banyo. Noon niya natagpuan si Pedro na para bang inabot ng tadhana ang kamay sa kanya. Nag-alinlangan si Pedro nang marinig niya ito, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapakita na siya ay hindi nakatulog ng mapayapa sa mahabang panahon. Diretso si Clara, alam ko kung ano ang nangyayari dito. O kung hindi mo ako tutulungan, lilipulin nila ako tulad ng ginawa nila sa iba. Nanginginig siya. Bulong-bulungan niya na iniisip niyang tumakas na mali sa simula, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. At sa sandaling iyon, nabuo ang isang hindi nakikitang ugnayan. Ang kanilang kaligtasan ay nakaugnay sa isa't isa. Sa loob ng ilang minuto, nakuha na nila ang mga kailangan, ilang mga dokumento, isang cellphone na nakatago kay Pedro at pagkain para sa kalsada. Ang labasan ay dadaan sa likod kasama ang isang trail na patungo sa highway, ngunit hindi sila umaasa sa mga aso. Ang tahol ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw na parang sirena. Nag-flash ang mga ilaw at nagsimulang sumigaw ang mga boses. Itinulak ni Pedro si Clara sa daan habang sinusubukan niyang mawala ang mga humahabol sa kanya. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa likuran nila. Isa pa. Naramdaman ni Clara ang hangin ng isang projectile na sobrang lapit. Ngunit ang pagtakbo lang ang kaya nilang gawin. Makapal na kakahuyan, putik na hanggang tuhod, mga sanga na kumakamot sa kanilang mga mukha at ang kanilang mga dibdib ay nakikipagkarera sa nakakabaliw na bilis. Sa wakas, nakakita sila ng mga ilaw, mga headlight, isang truck. Lumuhod si Clara sa harapan, pinara ng driver ang preno.
Siya ay sumigaw, "Tulong! Ito ay apurahan! Ito ay human trafficking!" Ang driver ng truck, isang lalaking may magaspang na anyo ngunit makatarung ang puso, ay mabilis na naunawaan ang bigat ng kanyang narinig. Tumawag siya ng pulis, pinapasok sina Clara at Pedro at nanatili sa kanila hanggang madaling araw. Nang dumating ang mga opisyal, ibinigay niya ang lahat, mga dokumento, ulat, ruta ng mga truck, mga pangalan. Ang reklamo ay formal na at mula noon si Clara ay hindi na makikita bilang isang kusinero, ngunit bilang ang babaeng may lakas ng loob na basagin ang katahimikan ng isang kabukiran na sa loob ng maraming taon ay nagtago ng mga kakilakilabot sa ilalim ng amoy ng sariwang pagkain. Hindi nabingi ang reklamo ni Clara. Sa loob ng ilang araw, na-set up ang operasyon. Lumipad ang mga helikopter sa kabukiran, binantayan ng mga sasakyan ng pulis ang mga pasukan, at ang balita sa wakas ay nagbigay ng pangalan sa kung ano ang nangyayari doon. Isang kriminal na human trafficking ring na itinago bilang isang modelong bukid. Inaresto sina Otavio, Seuzeca at iba pa. Si Pedro para sa pakikipagtulungan ay nakatanggap ng proteksyon ng pulisya at si Clara naging simbolo siya ng paglaban, hindi dahil may ginawa siyang kabayanihan ayon sa kanya, kundi dahil hindi siya nanahimik ng iyuko ng karamihan ang kanilang mga ulo. Ang mga epekto ay napakalaki. Hinanap ng mga organisasyon ng karapatang pantao si Clara upang magbigay ng mga pahayag, lumahok sa mga panayam, at kahit na ibahagi ang kanyang kwento sa mga komperensya. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagbigay sa kanya ng pagmamalaki. Ang talagang gusto niya ay tulungan ang mga hindi pa nakakatakas. Kaya naman, nang makatanggap siya ng suporta mula sa isang NGO, nagpasya siyang maghanap ng isa kusina ng komunidad sa paligid. Isang lugar kung saan maraming mga ilegal na imigrante, mga biktima ng karahasan at mga taong nakalimutan ng lipunan ay nagtipon para sa isang plato ng pagkain at isang matulungin na tainga. Ang kusina, higit pa sa pagkain, ay nagsilbing kanlungan ng dignidad. Doon may boses ang mga babae. Nagsalita sila tungkol sa kanilang sakit, ngunit tungkol din sa kanilang mga pangarap. Nag-organisa si Clara ng mga bilog sa pag-uusap, nagturo ng mga recipe, nag-usap tungkol sa kaligtasan, kalayaan at kung paano ang mga maliliit na kilos tulad ng pagdududa sa mga pangakong napakahusay ay makakapagligtas ng buhay. Ito ang paraan niya para ibalik sa mundo ang lakas ng loob na halos nawala sa kanya. At walang kakulangan ng mga voluntaryo, mga taong nagsabing, "Nakita ko ang iyong kwento at naalala ko ito sa akin." Naunawaan ni Clara na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pag-aresto sa mga kriminal. Ang hustisya ay tungkol sa pagpigil sa network na muling itayo ang sarili nito gamit ang mga bagong pangalan. Ito ay tungkol sa breaking the cycle, planting education, female empowerment, and information in the same places where, before, there are only fear. Siya ay naging tulay sa pagitan ng sakit at personal na pagbabago. Dahil minsan nasa kusina at hindi sa silid ng hukuman, magsisimula ang tunay na revolusyon. At alam ni Clara, bawat kaldero na hinahalo niya ngayon ay tugon sa karahasan na nagtangkang patahimikin siya. Lumipas ang oras, ngunit si Clara ay hindi na muli. Ang babae na dating tumakas sa kakahuyan sa gitna ng putok ng baril ngayon ay matatag na naglalakad sa mga lansangan ng lungsod, na nakataas ang ulo at may malinaw na layunin sa kanyang puso. Ang kusina ng komunidad ay umunlad at kasama nito ang abot ng kanyang mensahe. Nagsimulang anyayahan si Clara na magbigay ng mga lektura sa mga paaralan, mga tirahan at maging sa mga bilangguan. Nagsalita siya tungkol sa kaligtasan ng buhay, lakas ng loob at higit sa lahat tungkol sa kapangyarihan ng personal na pagbabago. Sabi nito,
Hindi mahalaga kung ano ang ginawa nila sa iyo, mahalaga kung ano ang gagawin mo sa kung ano ang ginawa nila. Sa isa sa mga pagpupulong na ito, nakilala niya si Ana, isang babaeng taga-Haiti na tumawid sa mga hangganan para maghanap ng mas magandang buhay. Si Ana ay hindi matatas na nagsasalita ng Portuges, ngunit ang kanyang sakit ay pangkalahatan. Siya ay nalinlang ng mga maling pangako ng trabaho tulad ni Clara. Nagyakapan ang dalawa sa katahimikan. Mula noon, nagsimula nang tumanggap si Claramga, iligal na imigrante sa kusina nila. Doon, hindi sila mga numero o istatistika. Sila ay mga taong may mga pangalan, kwento at higit sa lahat, ang karapatang magsimulang muli. Isinulat din ni Clara ang kanyang mga memoir. Isang simple, taos-pusong aklat na tinatawag na Ang Ranch at Ako. Sa huling kabanata, inilarawan niya ang gabing sinunog niya, ang huling liham na iniwan ni Otavio, isang nakasulat na kahilingan para sa kapatawaran mula sa bilangguan. Ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang ikot. Hindi na niya gustong dalhin ang anino ng kanyang nabuhay. Gusto niyang umalingaw-ngaw ang kanyang boses kung saan ito dating katahimikan. At sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga salita sa papel, nakahanap siya ng kagalingan at nag-alok ng pag-asa sa iba. Ngayon, si Clara ay nakikita bilang isang pinuno, ngunit tinatawag pa rin niya ang kanyang sarili na isang tagapagluto. Sinabi niya na ang pinakaginagamit niyang pampalasa ngayon ay pagkakaisa. Dahil natutunan mo sa pagsasanay na ang magbigay ng kapangyarihan ay ang pagpapakain, na ang lumaban ay ang maglingkod. At iyon upang tuligsain, maraming beses ay ang unang hakbang sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sakit. Ang iyong kwento ay hindi tungkol sa isang trahedya na wakas. Ito ay tungkol sa katatagan at marahil tungkol sa kung paano, kahit na ang pinakamasamang mga landas ay maaaring humantong sa mga destinasyon na nagbabago sa mundo sa paligid natin. Ikaw naman, ano ang gagawin mo kung matuklasan mo na sa likod ng isang nakakandadong pinto, may mga taong naghihintay ng isang taong may lakas ng loob na kumilos? Ipinapakita sa atin ng kwento ni Clara na ang kaligtasan ay hindi palaging nagmumula sa malakas, ngunit mula sa matulungin, sensitibo, sa mga tumatangging magkunwaring hindi nila ito nakita. Minsan, ang kailangan lang baguhin sa buhay ay ang piliin ng isang tao na gawin ang tama kahit na natatakot siya. Ilang mga katulad na kwento ang nakatago pa rin doon, naghihintay para sa isang tulad mo na magsabi sa kanila. Marahil ay naranasan mo na ang isang katulad na bagay. Marahil ay may kakilala ka na kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Ano ang maaari mong gawin simula ngayon sa iyong naramdaman? Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, i-like ang video. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito. At mag-subscribe sa channel na patuloy na subaybayan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, nagpapakilos at nagpaparamdam sa atin sa mundo at sa ating sarili. At magkomento sa ibaba saang lungsod o bansa mo kami pinapanood. At higit pa, ang kwentong ito ba ay nagpapaalala sa iyo ng anumang totoong sitwasyon na iyong nakita o naranasan? Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito sa mga komento. Ang iyong boses ay maaari ring magbigay ng inspirasyon sa iba.